Hindi lahat ng tao nagsasabi ng totoo. Merong mabulaklak ang dila, pero ang intensyon, masama. I-talk to Papa na. Kasama na natin agad-agad ang ating bida na si Maricar. Oo, si Maricar. Meron siyang pinagdaraanan patungkol daw sa kanyang ka-live-in. Kinakasama sabi sa inyong mga kabarangay eh. O, yan. Problema talaga yung mga ka-live-in na yan. Ano naman kaya ang nangyari? Bakit naman kaya pinroblema ang ka-live-in? Hello, Maricar. Yes, hello po. Hello, good morning. Kasama si Papa Ace. At Lady Gracia. Good morning. Lahat na mapag-uusapan natin dito ay maaari naming maipost sa aming iba't ibang social media, digital platforms. Okay lang ba sa'yo? Okay po. Okay, Maricar, welcome sa Talk to Papa. Ano ang nangyari? Talk to Papa na. Ano lang po. Pwede pa explain ko na lang po. Ay, hindi kailangan papahabain to kasi hanggang alas 12 tayo. Okay lang. It's all up to you naman. Series lang. Okay, sige Maricar. Tungkol sa ng problema. Kasi pinahaba, baka abutin tayo ng ilang taon, Char. Ay, daray. Okay lang yan, di ba? Season 1 ngayon. Umabot ngayon ba season 30? Sige. True. Pero simulan natin. Tungkol sa kinakasama mong yung problema, tama ba? Yes. Yes. Alright. Paano mo gustong simulan ng iyong kwento? Gusto ko lang itong kasi bali po nagkasama na kami. Medyo matagal na rin po. Then may mga anak. May anak na rin po. Saan mo nakilala muna? Paano naging kayo? Doon tayo magsimula. Ano lang po siya? Online lang po. Online. Facebook. Ganyan. Yes. Uy. Tapos? And then, bigla lang po kami nag-meet. Biglang sama na po kaagad. Hoy! And then siguro parang hindi. Teka, sorry. Nag-meet kayo tapos nagtanan? Parang sa mama po kagad sa kanya. Ganun po. Darling, sweetheart, lakasan mo yung boses mo, huwag kang bubulong. Saka pwede natin dahan-dahan. Hindi ka naman si Glock 9, di ba? Oo. May apelyido ka naman, di ba? Okay. Alright, sige Maricar. So, pagka-meet ninyo, nung nakilala mo siya sa Facebook, pagka-meet ninyo, nag-live-in na kayo agad. Tama ba? Opo, yes po. Oo, napakabilis nga naman. Bakit pumayag ka agad makipag-live-in? Yun nga rin po yung medyo na lang din po. Parang nabigla? Ganon? Or na kailangan mo lang share ng upa. Ay, may marami ganyan. Di ba? Pero pwedeng mahal na mahal mo na agad nung nagkita kayo. Ganyan. Ay, opo, parang kasi bata pa, may mga ganon. Ilang taon ka ba nung nag-live-in kayo? 19 po. 19, bata pa nga. Mahal na mahal. Ganon yun. Sobra. Okay. So, saan kayo tumira? Saan kayo tumira noon? Sa side niyo po, sa parents niyo po. Naku, nakisama pa doon sa family. Tapos? Tapos? And then, wala naman pong balak na parang kaagad. Ang kaso nga po yun na buntis po. Naku po, walang balak agad pero nabuntis. Diyan tayo, bakit nabuntis? Diba? Oo nga, yun na nga yun. Magtataka kayo na bakit nabuntis to. Hello, siyempre nag-ano kayo dyan. Oo. Ano po ba yun? Okay. Hindi, ibig sabihin yung parang magsama sa isang bubong, hindi siya planado. Parang ganito. Ilang buwan nun, nung time na nagsasama kayo tapos nabuntis ka? Mga 1 month, 2 months. 1 month pa, napakabilis naman yan. Sobra namang fertile ninyo. Sorry sa term. Oo. Okay. 1 month lang na buntis agad. So tapos, paano yun? Dahil hindi nyo naman napaghandaan, hindi kayo ready. Kaso, paano nangyari? Hindi po nga po siya handa kasi parang bigla. Hindi siya naging handa. Pares po kami hindi naging handa. And then parang nasa po niya na nagiging babaero po talaga siya. Naging babaero pa? So wala pa kayong isang taon nang bababae na agad siya? Actually po, nabuntis po ako ng 1 month. Nandun po siya nag-uumpisa ng babae. Oh my God, 1 buwan pa lang. So kilala mo na agad-agad. Ang bilis. Kasi umpisa pa lang, ganito na yung ginagawa. Kasi yung iba, di ba pag mga ganyan, pag simula ng relasyon, exciting pa yan eh. Oo, hindi gagawa ng masama, mahal-mahalan, ganyan. Best foot forward lagi pag mga ganyan nagsisimulang relasyon. Kaso, yung ating bida nabuntis na. Opo. Red flag, alam ko naman pong red flag na siya pero pinagpatuloy ko. Nung nalaman mo na ganito yung may mga babae na siya, anong ginawa mo? Bakit hindi ka nakipaghiwalay? Bakit pinili mo pa rin siya? Bakit nag-stay ka pa rin? Kasi dun sa time na yun po siguro yung mahal na mahal ko po siya. Ganun. Mahal na. Parang hindi ko kaya na wala siya. Ganun po. Sweetheart, pakilakasan mo pa yung boses mo para marinig. Mahal na mahal mo siya. Tama? Yes po, opo. Kahit niloloko ka na niya? Opo. Napaulit-ulit po. Paulit-ulit, ilang beses kanyang niloko?
hindi na po mabilang. Hindi ko na po bilang kahit kanan din po. Every time na nagloloko siya, ano ang dahilan niya? Ano yung sinasabi niyang dahilan sa'yo? Wala po, hindi din po siya nag-sorry. Hindi rin po siya nagkapaliwan. Hindi rin nagsasorry. Pero tinatanggap mo Mm-mm. kasi parang naging lisensya niya yun. Kumbaga it's a pattern na sa kanila. Oo. Kumbaga binuksan mo Opo. yung pintuan mo sa kanya. So anytime na magloko siya, welcome. True, kasi hinayaan Mm. mo lang. Oh, tapos? Parang yun din po yung mali ko. Mhm. Tapos hinahayaan ko po siya maging irresponsible. Nakadepende sa magulang. Ganun po. Oo, nakadepende pa sa magulang. Walang Opo, trabaho. Opo. Meron pa extra po. Ganun. Aanhin natin tong ganitong Naku po. klaseng lalaki. Wala lang Aanhin ang ko to. trabaho. Ng babae Ng pa. babae pa. Diba? Ang kapal ng mukha ha. Okay, tapos? Tapos yun, nung muntik po ako nakunan dahil sa stress kakaisip po. Tapos, Ilang buwan, hindi ko pa rin po iniwan. hindi mo pa rin iniwan. Ilang buwan ka nung time na muntikan ka ng makunan? 2 months po. 2 months ka. 2 months pa lang, tas Sa nakailang first- babae na siya. Sa first baby niya to? Hala. Opo. Okay, tapos nung time na muntikan ka ng makunan, ano yung naging reaksyon niya? Wala lang po, baliwala lang po. Dinadaan-daanan lang po niya ako. Wala siyang pakialam. Alam ba ng parents niya, since nakatira kayo doon sa bahay nila, Opo, aware naman po. anong ginagawa ng magulang niya? Yung sinasabi naman po siya, pero hindi kasi nakikinig. Tapos sabi lang din po na hayaan na lang daw. Kasi magbabago rin naman daw. Titigil din naman daw. Wala. Pag nasimento niya na yung ganyang values, yung pangbabae, kung ano, hindi na Hindi na magbabago yan. Doon Naku, ilang tsaka, beses eh. Kahit anong gawin natin sa isang Oo. tao, kahit bilitin pa natin, sabihin natin magbago siya, hanggat hindi siya ready, at hindi niya gusto na magbago, hindi yan magbabago para sa iyo. Totoo. Dapat Magbago magsimula siya yun sa dahil sarili niya. Oo. Mm. Oh. So, So, dahil doon nag-stay ka kasi iniisip mo magbabago pa siya. Opo. Tapos? Tumagal din naman po kami. And then, hindi na po, nung nag-anak na po kami ng baby girl, doon na po siya tumigil. Kasi nga po, tinatakot siya na, ganito ganyan, yung anak mong babae, nagbabayad. Yeah. Pero, Oo. nung medyo tumagal na rin po kami. And then, di na po kami nagkakaintindihan kasi lagi kami nag-aaway. Doon na po ako sumuko kasi yung sarili niyang ginagawa, inaano niya na po sa akin na ganito, ganyan ka, makakasulit yung blah, 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 na ano pong sinasabi. Kasi iniwan ko po siya. After 8 months po, bumalik ako ulit. Hindi na po, nakailang alis na po Ano ako. ba to? Mga Bakit nakatatlo ka na naman po. bumalik? Bakit ka bumalik? Pero- Ando na eh. Teka lang, 8 Okay months na eh. after mong manganak, tama ba? 8 months after mong Hindi manganak? po, balik fast forward na po. yun. Fast forward May na. ilan. So ilang taon awa. kayo na? Ilang taon yung relasyon ninyo bago kayo nagkahiwalay? 7 years po. 7 years. 7 taon. Tapos siguro nagising na, Oo. napagod. Nagising lang siya for nagpahinga. 8 months. Nagpahinga. Nagpahinga. Ng 8 buwan. Nag-power So, nap siya for 8 months tapos nagising bumalik. ano ang dahilan? Bakit ka pa bumalik? Kasi nandun ka na eh. Oo nga, nakaalis Para ka na. sa- Oo. Para sa mga anak din po kasi yun laging sinasabi ng mga bata. Para sa mga anak o Ilan para na sa'yo? Siguro Both. po. Para sa'yo to eh. Hindi to para Sweetheart, sa mga anak mo Maricar, eh. nakailang anak na kayo? 2 po. Nakadalawa sila. Hindi ako naniniwala na para sa anak Oo. yung ginagawa na ganito. Alam mo na sinasaktan ka. Alam mo na hindi naman healthy yung family Kasi na kung meron alam kayo. mo na gusto mo na gawin ito para sa mga anak mo, magsiset ka ng good example sa kanila. Totoo. At hindi ito Oo. magandang ehemplo para sa mga bata na nakikita na ganito, nasasaktan ka. 'Di ba? Nagpapakamartir ka sa isang tao na hindi na magbabago. Yun na yun. Aanhin ko yan. Yan na siya. Ayan na Diba? siya, girl. Ang dami mo ng pagkakataon na pinalampas. 8 Tapos years. nung nagising ka, Ay, sorry, 7 years. 7 years. 7 years kayong nagpahinga ka, nagsama. tapos eto na naman, bumalik na naman. Naku, mamaya. I love that song. Ito siya eh. Martir Nievera. Parang hindi eh. Alright. Babalikan natin maya-maya mga kabarangay si Maricar. Bakit nga ba? Totoo nga ba talaga na dahil sa mga anak kaya bumalik pa doon sa toxic na asawa niya? Hindi, at mahal na mahal pa rin. Love na love pa din. Or baka financially nakadependent siya dun sa, kadepende siya dun sa lalaki. So after mong bumalik sa kanya, after 8 months, Like, nagbago naman ba? Sinuyo ka ba? Gusto Oo. ba niya na bumalik ka? Opo. Nagpilis-pinlis ka ba? Nagmakaawa ba sa'yo? Oh, yun po yung ginagawa niya. Anong mga Sinabi po sinabi niya niya po ako. sa'yo nung time na niya? nag- Paano yun? Mm.
Kasi nalaman ko po, meron din po pala siyang inuwi nung that time na wala ako. Sorry, pakilakasan again. Pakilakasan naman, sweetheart. Ano po? Meron din po pala siyang inuwi sa kanila habang wala ako. Uy, o tapos bumalik ka pa, meron So, na palang inuuwi, Paano diba? paano mo nasabi na Nagbago na siya. gusto niyang bumalik ka? Diba? Like, piniplease ka niya. Nagmamakaawa siya sa'yo. Anong ginawa niya? Pinupuntahan ba kayo? Or baka ikaw yung... pinupuntahan. Teka, baka Opo. hindi ba siya ba yung nakikipagbalikan o ikaw yung kusang bumalik sa kanya? Siya po. Siya yung... Bakit ganun kakapal yung tao na to? Bakit ganun ka-el tong tao na to na nag-uuwi pa ng babae doon? Nung nalaman mo na nag-uuwi na pala ng babae doon, anong ginawa mo? Ang masakla po, alam ko na po. Bago ako bumalik sa kanya, alam ko na. Alam Ay! mo naman na pala, darling. Bakit? Sobra na, B. B, ano to? Okay. B, Sige. Ipapasa, alam mo last week nagkaroon kami ng syunga-syunga na color. Ikaw na ngayon. Hindi kasi, mali yung ginawa mo eh. Sayang na, ang linaw ng lahat. Ang linaw na, diba? alam Hindi mo na natin bumalik. makita. So yung 8 months na yon, okay, na umalis ka ng 8 months, paano yung pera? Like financial, Financial situation Oo. ninyo. Kasi may trabaho rin naman po ako. Oh, so hindi ka naman pala ganun, hindi ka naman dependent. Oo. Hindi po. Yung mga anak ba ninyo, yung totoo ha, yung mga anak ninyo ang nagsasabi na balikan mo si Papa. Yun ba? Or sila mismo Opo. nagsasabi? Anong nararamdaman mo kapag sinasabi nila yon? Yung kahit ayaw ko na po. Parang nangingibabaw kasi doon ako dinudurog na Doon sa mga Parang- anak. paano yung mga bata. Yung ganun po na sit-up na lagi lang sinasabi ng ganun na okay na kayo, bati na kayo, love na kayo. Ganun po. Okay. Siyempre po, Maricar, ayaw ko rin po nakikita kasi nila yung ibang bata na nandiyan, kompleto, lalo na sa school. Sila po, di ba? okay, Maricar, nakikita ba, aware ba yung mga anak mo doon sa gulo na nangyayari sa inyo before kayo magkahiwalay? Opo, aware po sila. Aware sila. Ang babata pa ng mga anak mo, tapos alam na nila na ganito, na nambababae yung tatay nila. Ganon. Ha? Maricar? Opo. O, di ba? Ilang taon pa lang yung mga anak mo. Tapos alam nila ang nangyayari na yung tatay nila babaero, na ikaw nakikita nila umiiyak, malungkot ka. Pero still, yung mga bata gusto pa rin na magkabalikan sila ng magulang niya. Maybe they don't Magkabalikan. really understand pa kung ano talagang nangyayari kasi ang alam lang nila Hindi may kasi- mama, may papa. Ino-normalize nila yung paglaki na, Totoo. okay lang pala na naglolo ko si Papa. Okay lang pala martir si Mama. Yun yung Ganon kalalabasan. yung magiging relasyon nila balang araw. Kasi kayo, yung mga examples nila doon sa mga pipiliin nilang karelasyon balang araw. Naisip ko na rin naman po yan. Kaya nga po, mas pinili ko lang 8 months. Pero pag tuwing nakikita ko po kasi sila, doon po ako nakapaisip. Naku po, mga kapuso, mga kabarangay. Doon siya napapaisip pag nakikita. Nakakalungkot, no? Doon naiintindihan naman natin kayong mga nanay. Siyempre, yung mga nanay. Ako, siyempre wala pa akong anak, wala Oo. akong asawa. Pero Oo. naiintindihan namin kayo na gusto nyo mabigyan ng buong pamilya yung mga anak ninyo. Pero Hindi ko paano mo- maintindihan kung paanong magiging masaya at yung buong pamilya kung ganyang katoxic yung nangyayari. Hindi ko talaga maintindihan. Alam mo yung meron Oo. kang nandyan nga yung asawa mo, Mhm. mga anak mo, buo nga kayo. But are you happy? Pero wasak na wasak ka. Yeah. Kasi kailangan happy wife ka, happy mother ka kasi magre-reflect yan eh. Ikaw yung nag-nurture sa pamilya ninyo, sa tahanan ninyo. At saka ang sakit Oo. niyan sa loob mo. 'Di ba? Lagi araw-araw mo yung daladala Ay naku. na every time na aalis yung asawa mo, hindi mo alam kung nasaan siya, kung ano ang ginagawa Kung niya, sino kung may kasama kasama na niya. naman ba siyang ibang babae, kung niloloko ka na naman ba Ay, ulit. bilang isang overthinker na babae, totoo yan eh. 'Di ba? Lalo kapag naulit niya na kapag ilang beses ka na niyang paulit-ulit na niloko, Pagkatapos- hindi na yan matatanggal sa utak mo. Pagkatapos, andyan ka Oo. lang, kakaisip mo, maya-maya hindi mo napapansin, umiiyak ka na naman. Nasasaktan Sakit-sakit ka na na. naman yung Sobrang nararamdaman mo. bagsak na bagsak mo. Makikita mo, magre-reflect sa itsura mo talaga. Hindi ka makapagtrabaho.
Tapos hindi mo napapansin, napapabayaan mo na pala yung mga anak mo. Kasi ang dami-dami mong iniisip. Instead na masaya lang kayo, naasikaso mo sila. Hindi, kasi nakafocus ka dito sa karelasyon mo na walang inatupag kung hindi ang mambabae. Ngayon na nagkabalikan na kayo dun sa time na yon, nagkabalikan kayo after 8 months, kumusta ang setup ninyong mag-asawa? Okay naman po. Nakikita ko rin naman po sa kanya na bumabawi rin naman po siya. Tapos, ano naman po siya. Pero, nandun nga po sa ano ko, hindi ko maiwasan talaga lagi mag-overthink. Po. Hindi naman po siya tumitigil sa pakita po ng probe na wala na, magbabago na daw po siya, gawin niya lahat. Pero hindi ko rin po talaga maiiwasan na mag-isip. Hindi ko alam po kung kasalanan ko ba talaga na nandito ko sa sitwasyon na to kasi bakit pa ako bumalik. Or hindi. Teka, sorry, hindi ko lang naintindihan. Ikaklaro ko lang. Nung time na nakipagbalikan ka, ino-overthink mo lang ba na nang bababae pa siya o nagbago na talaga siya? Yung sinasabi niya po na nagbabago na po siya, hindi po ako siguro Hindi ka nag-overthink. naniniwala. wala. Malapit po kasi. Opo, mas malapit po. Kasi ginagawa niya na rin po kasi yung dati na nasabi niya wala na kami until na nahuli ko pa rin siya. Doon pa siya nahinto nung nahuli ko. Yun po yun. Kaya yung lagi kong bumabalik po sa utak ko. Pero, kahit sinasabi niya ngayon, kahit sinasabi niya na po ngayon na wala na kami nun, wala namang ganito, ganyan lang namamagitan, sinama ko lang siya. Dami niya yung parason. Hindi na po ako naniniwala yung parang ganyan. So, pero, ang totoo, may relasyon pa rin ba sila? May mga babae pa rin ba siya o wala na talaga? O hindi ka na lang talaga naniniwala? Opo, parang hirap lang kapag walain. Pero wala ka naman nang nahuli na ibang babae? Wala naman. Wala po. pa. Wala na. Napagod na rin po akong mag-imbestiga. Kasi nga, mas dumadagdag po siya sa pagiging overthink. Hinayaan mo na lang. Hinayaan ko na. Okay. Bahala ka, ganon. Ayun, parang gano'n rin po. Basta ako, mga anak ko, napagbigyan ko na nandito tayo, buo tayo. Nandito ako ulit. Magkakasama kayo. Pero paano ka naman? Oo. Yun nga po yung paulit-ulit kong tanong, paano naman po ako? Or paano naman, hanggang kailan ko rin po titiisin yung sarili ko para sa pinili kong desisyon ngayon. Okay, so Maricar, na-try mo naman ba na kausapin yung mga anak mo at least na nung time na nakipaghiwalay ka na kasi mga anak, niloloko ko ng tatay ninyo, hindi na kami maayos, kaya hindi na kami magkakabalikan o hindi na pwedeng magkaayos pa. Hindi mo ba sila kinausap ng ganon? Para naiintindihan nila. Sinasabi ko rin naman po, yung okay sila, okay, oo, nakangiti, pero alam ko din kung sila nahihirapan sila. Ganun po, nag-oo naman siya, pero may time pa rin sila nagtatanong. Ganun po. Okay naman pala yung mga anak mo nung sinabi mo na parang nagloko na. So, dapat, di ba? Or ikaw lang talaga. Ikaw lang talaga yung gustong bumalik. Yung totoo. Kasi okay naman pala, nakausap mo naman pala na aware sila doon sa ginagawang panloloko sa'yo nung tatay. Nasanay na yung ating bida sa ganitong sitwasyon. Ay, ikaw naman pala. Nahahayaan na lang na ganito. Oo. Diba? Ikaw yung may gusto talaga. Hindi ka na nire-respeto, hinayaan mo lang. Alam mo yun isang bagay na hindi dapat mawala. Yung respeto mo dun sa kapartner mo. Pag nawala yan, unti-unti kahit love, nawawala. Kasi kung siya hindi ka niya kayang irespeto, sana ikaw mismo. Irespeto mo naman yung sarili mo. Kasi oo, parang yun yung wala sa kanya. Parang yun yung wala sa'yo, Maricar. Sorry ha, pero parang wala ka ng respeto sa sarili mo. ito ay pambabastos sa pagkababae mo. Nafe-feel mo ba yun? Ito mga ginagawa niya. Nafe-feel mo ba yun? Yung gano'n na parang wala ka ng respeto sa sarili mo. Maricar? Yes po. Kasal ba kayo? Hindi po. Hindi, naaawa ako sa'yo. Kasi bilang isang babae, masakit yan. Nagigets kita doon sa nag-overthink ka talaga. Hindi mo na nakikita yung halaga mo eh. Yung sa tuwing nakikita mo yung itsura mo sa salamin, pangit ba ako?
Totoo yan. Kapalit-palit ba May ako? mga question ka. Natatanong mo yun dati nung nagloloko siya, na parang hindi ka na nagagandahan sa sarili mo, Totoo yun. hindi ka na naseseksihan sa sarili mo. Na iisipin mo na nasa iyo ang mali. Kasi bakit niya ako ipagpapalit? So yung utak mo bilang isang babae, lalo kung hahaluan ng hormones yan, iisipin niya na, ala, siguro hindi na kasi ako maganda kasi hindi na ako nag-aayos kasi nagkaroon na ako ng mga anak. Naging ganun ba yung pag-iisip mo nung time na nagloko na siya? Yes po. Opo. Pero tapos nga nung medyo lumayo na po yung loob ko sa kanya, ganun. Doon po ako mas lalong pinukus ko yung sarili ko. Tapos marami na rin tanong, dati ganyan, di ka naman ganyan. Ngayon, bakit may ganyan ka na? Ngayon, minsan hindi nila naiintindihan ng ibang tao na kung bakit nga ba nagkakaganon yung isang tao. Hindi lahat kasi maintindihan yung ganun. Kapag hindi mo na-experience yung pagloloko, lalo pagdating sa babae. Tapos nasanay daw kasi sila na ganun ako, nasanay daw sila na napakasimple, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, hindi nyo lang kasi naintindihan yung side ko, hindi nyo lang naintindihan kung bakit nga ba ako nagkakaganito. Alam mo yun, yung tao na pinili mong mahalin, diba? Binigay mo yung lahat, nagkaroon kayo binigay mo yung 2 anak para sa kanya. Pero ganito ka tatratuhin. So kapag kinakausap mo siya, syempre may mga time nag-uusap kayo. Anong mga sinasabi niya sa'yo? Ano po, lagi niya pong kinukonvince na ayusin na lang daw po namin, buuin siya, balik kami sa dati, kalimutan ng lahat. Yan po yung gano'n sinasabi. Aayusin yung dati, pero Kapag ang sinasabi hirap niya yun, na eh. naniniwala ka ba? Or gusto mo Yun bang po yung ayusin masakit. yung lahat? Gusto ko pong ayusin. Gusto ko po talaga syempre kasi may mga anak na po kami. Pero yun po yung hindi ko maiwasan talaga yung mag-overthink na paragi na gagawin pa rin niya kasi nagagawa niya na. Pero nandito pa rin ako. Yung parang gawin po. Hindi mo kayang iwanan. Mahal na mahal mo, yung Oo. totoo. Yung totoo, ano yung nafe-feel mo sa kanya? May pagmamahal ka pa ba? Wala na. Meron. Siyempre, mahal na mahal pa rin. Parang Ganun na nga po. Oh, mahal diba? na mahal mo pa rin. Hindi ka makakabitaw. Pero parang Sa kabilang banda, pero ayaw mong kasama, no? Yung parang yung tipong pag nakikita mo siya naiinis ka. Yan yun. Opo. Okay. O sige, naiintindihan kita. Okay. Ganun kasi yun mga kabrang. Hindi mo na siya mahal. Hindi mo na siya mahal pero kailangan mo lang ng validation na tama yung naging desisyon mo na bumalik sa kanya. Kasi bilang isang babae, ayaw mo na makita siya na nagbabago doon sa ibang babae. Tama ba? Na parang ikaw kasi yung nag-effort eh. Ganun ba yung nararamdaman mo? Parang ganun. Ayaw mo Kasi siyang ako yung mapunta sa pinaka- iba na parang lahat ng pinaghirapan mo ng ilang taong pagtitiis. Tapos bigla, magbabago siya doon sa ibang babae. Hindi naman yung pinaka-ano ko po talaga is parang bahala na siya kasi nasanay na ako sa paulit-ulit. Pero yung mga anak ko po kasi tuwing sinasabi ng mga anak ko, dun po ako na ano na parang para sa anak ko talaga kaya ako nagkakaganito. Okay, para sa mga anak talaga. Para sa mga anak. Opo. Ang mga Ito anak mo po yung minsan ba, pinaka- mula nung nalaman nila na ganyan yung trato sa iyo ng tatay nila, sinabi ba nila na maalis ka na? Okay na. Wala pong ganun. Gusto talaga nila na Opo. i-push na So hindi na ipaliwanag ng maayos. Pero ang babata pa ng anak mo, ilang Ilang taon taon? panganay mo? Ano po, 7 at saka 5. 7 and 5. Diba? Bata pa. So ano lang talaga yan mama, papa. Uy, normal na sa kanila. Hindi ka ba natatakot? Normal na sa kanila na, ay hindi, dapat mama, papa magkasama kayo. Lalo na ipaliwanag mo naman na pala na nagloloko yung asawa mo. Na dapat pala magkasama pa din kahit niloloko na. Natakot ako para sa mga anak mo ngayon. Kasi, normal na yan sa kanila paglaki. Pupusta ko talaga. Makikipagpustahan ako. Normal na yan sa kanila paglaki. Balang araw hanapin nila cheater Na na okay lang pala yung ganito. Oo, kasi si mama ko nga pinapatawad yung tatay ko pag ilang beses na nagloko eh. Ako din, papatawarin din ako ng magiging asawa ko kapag nagloko ako. O kaya papatawarin ko yung magiging asawa ko kapag niloko niya ako. Ito yung Kasi mga kina mama, ganun sila eh. Ito yung mga pwedeng mangyari, Maricar, ha? Yes. Sinasabi lang namin sa'yo. Ito ay para sa mga anak mo. Kasi, hindi ka marunong magdesisyon. Okay? Wala kang paninindigan sa mga desisyon mo. Kanina, nakipaghiwalay ka na, sabi mo, pero bumalik ka pa. 'Di ba? Sinong nakakatawa doon?
Sinong nakakaawa doon? Tapos ikaw, ayan, hindi ka Tapos, masaya. Ito pa rin, ganun pa rin yung nararamdaman mo. So, Maricar, ano ngayon yung sitwasyon nyo ng iyong kinakasama? For now naman po, okay naman po. Pinipilit ko rin po na pakisamaan siya ng tama siyempre po para sa ikakabubuti. Kasi hindi naman po maganda yung bumalik ako tapos. Lagi po ako po siya sinusumbutan o ano. Ginagawa ko rin po yung part ko. So, eto, aminado ka na nagbabago na talaga siya. Opo. Nagbabago na talaga siya, hindi na talaga Hindi siya mo na nagloloko. nahuhuli, wala nang ganon. Opo. Yung kumbaga trust issues mo na lang yung problema dito. Opo. So parang, parang wala ka ng tiwala kasi sa kanya. Mm-mm. So naiisip mo na, nagloloko na naman to, hindi to totoo itong mga pinapakita niya. Ganon. So parang, sa ngayon, dahil sa mga nangyari noon, is wala ka ng tiwala sa kanya. Kaya kahit anong gawin niya, nagbabago man siya o baka nga nagbago na siya, Oo. hindi mo na rin pinapaniwalaan. Yes po, opo. Saka ang utak mo, no, iniisip mo, naku, balang araw mauulit, magloloko to. Oo. Yes po, opo. Ganun lang din. Kumbaga ngayon, hindi ka magloloko, pero feeling ko, magloloko ka pa rin balang araw. Ganun ba ang iniisip mo? Uulitin ko rin po. Opo. Ikaw ba, Maricar, may mga nagtatanong dito, kaya mo daw ba na makita itong kinakasama mo na meron ng kasamang iba, na hiwalay na kayo, na dun na, yun na yung babaeng pinili niya? Hindi. No, hindi sumagot. Hindi niya kaya yan. Hindi kaya. Kaya nga siya nagstay eh. At saka yung kanyang karelasyon, Yung pananahimik na yun, no? Oo. Parang gets mo na hindi talaga. Okay. na baka nagbago na nga din, mali naman natin. Oo. Sana talaga, hindi natin alam eh. Nagbabago Pero ikaw naman ba, yung tao. feeling mo ba talaga may chance na maayos yung relasyon yung dalawa na talagang as in, hindi na talaga magloloko kahit kailan? Parang meron din naman po siguro. Oo, Kasi kaso, po, nagpapakita rin naman po siya na kaya pa namin, kakayanin pa namin ibalik sa dati. O kaya Kaso niya nga. pa pong mag-antay na maibalik sa dati. kaso wala ka ng tiwala eh. Yun kasi yun. Lagi niya bang sinasabi, paano niya sinasabi sa'yo na kaya natin to, malalagpasan natin to, magbabago na ako? Paano niya sinasabi sa'yo yun? Hindi lang naman din po yung sinasabi. Parang ginagawa niya rin po. Pinaparamdam na sa'yo. Opo. Pero yung dati din po, yung ginagawa niya rin po kasi. Ginawa na niya pong dati. ginagawa, kaso umuulit. Opo. Kumbaga parang yun na rin, ganyan din naman sinabi mo, ganyan din naman ginawa mo. Oo. Nagloko ka pa rin naman. O kaya, kumbaga, hindi ka na naniniwala. Oo. Kasi, ganun Pero din through naman. through actions, tama, na parang pinapakita niya talaga sa'yo, pero hindi niya sinasabi sa'yo na hindi na ako magloloko, promise. Ikaw na lang talaga, mahal na mahal kita. Walang ganun. Opo. Sinasabi niya rin naman po. Tapos, Sinasabi pa rin, ginagawa niya kompleto rin po. naman na pala. So Opo. ngayon, Opo. Maricar, ano ba ang gusto mong tanungin sa mga kabarangay nating nakikinig sa atin ngayon? Deserve. Alam ko naman po deserve talaga to. Pero parang para sa akin po is kung tama po ba yung ginagawa ko na para sa mga bata po. Parang Para sa mga nag-i-stay ako. Gusto Tama mo na yung ba pag-stay talagang mo. umalis? Yung totoo, yung nararamdaman mo, kung walang mga anak na involve, yung pakiramdam mo ha, yung totoo, kaya mo ba at gusto mo na bang umalis? Opo, pag wala pong involved na mga anak. Gusto mo Kaya talaga? ko po. I doubt. Hindi mo kaya, B. Hindi ka Ewan naniniwala, ko lang. Papa Ako Ace? naman ang hindi naniniwala ngayon. Ikaw naman. Ikaw yung may trust issues sa kanya. Oo. Kasi nandyan ka na din dati eh. Oo. Bumalik ka naman. Nagkaroon din ako ng trust sa'yo. Anyways. Hindi, Sige, tanongin. Maricar, inaano lang namin ha, parang binubuksan lang natin yung mga bagay na minsan hindi natin kayang tanggapin sa sarili natin o Oo. kayang aminin sa sarili natin. Okay? At naiintindihan ka namin. Don't worry, naiintindihan ka naman namin dahil hindi naman kami perfect. Kami naloko din minsan. Kami nakaranas din ng pagiging martir. Kaya yung mga kabarangay din natin na minsan nakaranas ng ganito, better mag-comment na kayo dun sa Facebook Live natin, Barangay Elders 97.1. Oh, sige. Oo, mamaya. Okay. Sige, doon na lang ulit. Apo, sige po.
Mga alas 4 siguro. Sino yan? Ha? Sino kausap mo? Boss Akin na yung cellphone mo. Boss ko yan. Hindi, sino yan? Bakit kayo mag-meet? May syempre trabaho. Hindi, trabaho. Ganyan din sinabi mo sa akin. Sabi mo dati, boss mo yung igmi-meet mo. Boss ko Tapos, to, huwag kang nga maingay. hindi, sino yan? Akin yung O, cellphone mo. ikaw, Akin na. kausapin mo. Ano ba? O, bakit biglang nawala? Siguro talaga may pinag-uusapan kayo, no? Ano bang pinag-uusapan? Trabaho nga yan. Alas 4 mamaya. Siguro may init nagloloko kami ka pa rin kliyente. hanggang ngayon, no? Anong kliyente? Ganyan din sinabi mo sa akin dati. Maricar, ano ba? May limit ka ng kliyente. Hindi! Sobra ka! Lagi mo na ako niloloko. Di ba sinabi ko sa'yo, nagbago na ako. Lagi mo naman sinasabi na magbabago ka na pero hindi ko naman nararamdaman. Sa ilang beses mo akong niloko dati, sa tingin mo magtitiwala lang ako sa'yo ng ganun-ganun lang? Akin na, ipakita mo sa akin. Pag-uusapan na naman ba natin to? Ipakita mo sa akin yung usapan ninyo para maniwala ako na boss mo yan. Oh, eto yung cellphone. Patingin. Oh, ayan. Hindi. Oh, nababasa mo ba? Nilipat, hindi yan yung narinig ko. Hindi yan yung kinakausap mo kanina. Maricar. Hindi ka na talaga magbabago? Nagbago na. Lulukuhin mo Ano ako? ba? Mag-aaway na naman tayo Ginagawa ko talaga. naman lahat. Bumalik na nga ako sa'yo, diba? Bumalik ako kasi para sa mga anak natin pero ganito ginagawa mo. Nag-sorry na ako. Sorry na sorry pero Bumabawi ako, nagbabago. ginagawa Hindi. ko ang lahat pero Niloloko. ganito pa rin. Hindi. Lagi mo na ako niloloko. Kailan ka ba magbabago? Sa 7 taon na nagsama tayo, lagi mo akong niloloko. Naalala mo nung una, buntis pa lang ako noon. 1 buwan pa lang akong buntis noon, niloko mo na ako. Pinagsisihan ko ng mga nangyari, Maricar. Pinagsisisihan? Kung pinagsisisihan mo, sana huminto ka na noon. Pero tinuloy-tuloy mo pa din. Kaya Hindi nga ka humingi naawa ako sa ng akin. tawad. Sa tingin mo lahat magagawa ng tawad? Hindi. Durog na ako. Kung hindi lang dahil sa mga anak natin, hindi ako babalik sa'yo eh. Hindi ako babalik sa'yo dahil sa ginagawa mo. Patawarin mo na ako. Sorry na. Ano pa bang kulang? Ayusin natin to. Ano pa bang kulang sa akin? Hindi ba ako maganda para sa'yo? Hindi ba ako sexy? Mas maganda ba talaga sila? Mas magaling ba talaga sila? Maricar, Ano wala pa na ba nga yung akong kulang? ginagawa. Hindi to enough. Sorry na. Hindi ako Teka. naniniwala. Hindi. Huwag mo akong hawakan. Wala na nga Hindi. akong ginagawa. Hindi. Boss ko yung Niloko kausap mo, ko. Hindi mo boss yan. Ganyan din ginawa mo dati. Tapos nahuli kita kasama mo ibang tao. Sabi mo boss mo yun. Naniwala ako. Pinayagan nga kita umalis, diba? Pinayagan kita na lumabas kasi sabi mo may mimit ka na kliyente. Tapos, Tama na. hindi ito Sana by this time, paniwalaan mo naman ako. Ang hirap mong paniwalaan. Ang hirap mong mahalin. Ang hirap mong mahalin. Ang hirap tanggapin yung mga ginawa mo dati. Tignan mo, hindi ko makitang maganda ako sa paningin ko. Pag tumitingin ako sa salamin ko, wala akong ibang nakikita. Kundi lahat ng sakit na binigay mo sa akin noon. Patawarin mo na ako. Paano kita papatawarin? Kung buong buhay ko, buong pagsasama natin, wala ka ng ibang ginawa kundi saktan ako. Hindi ko na uulitin. Sorry Hindi na. mo uulitin. Pero wala. Hindi ko nararamdaman na hindi mo na uulitin. Nako mga kapuso, mga kabarangay, nakalive pa rin po tayo, Barangay Alas 971 FB page. At sa mga kapuso natin, ano na nga ba ang masasabi niyo patungkol sa kwento ng ating bida na si Maricar? Yeah. Pero sabi niya, kanina, pwedeng ipasilip yung picture niya. Yeah, sinend ko nga din sa'yo, nakita mo na. Kaso nga lang, okay lang daw kung medyo, kasi hindi ganun kalinaw yung Oo. picture. Pero at least makikita Pero po ninyo. pretty. Diba sabi Eto, ko sa'yo, Maricar. tisay-tisay yan eh. Maricar. Hello, Maricar? Maricar? Teka. Upo, sige. upo. Okay, sige. Mamaya, balikan mo Andy, si Oo. Maricar. Ayan, ang ganda niya, ang maputi diba? Oo, Tisayin. tisay eh. Saka mukhang simpleng babae talaga. Pansin mo yon? Alam mo yung respeto yung itsura talaga. True. Makikita mo, diba? Ganda oh. Saka nakasalamin Alam mo, din. saka nag-update siya sa atin, mga kabarangay. Parang nararamdaman ko na talagang hindi naman niya talaga gusto. Mm-mm. Kaso nga lang daw talaga, yung mga anak daw niya, hindi daw talaga mag-gets yung sabi niya. Gusto ko pong i-priority ang nararamdaman ng mga anak ko kasi po sa ngayon, hindi po nila mag-gets sa mga nangyayari. Mas gusto nila na buo kami, kaya mas pinili ko na bumalik sa kanya. Para sa akin po, mas kaya ko na mag-sacrifice
wag lang yung mga anak ko. Sabi niya That's gano'n. sad, no? So hindi talaga naiintindihan no. Mali Ng mga siguro yung bata. hindi mali. Hindi mo lang naipaunawa ng mabuti na nasasaktan ka na kasi ang mga bata pag nalaman nila na ala si mama ganito na lang pinagdadaanan, maaaawa yung mga yan. Pero baka kasi hindi pa rin talaga nila maintindihan. Kasi bata, Ikaw ba 7 naman? years 7. Ano pa ang, di ba, pagkakaintindi mo sa ganyan? Basta alam mo lang, magkaaway, ganon, hindi sila okay. Iba talaga magsakripisyo mga nanay din kasi, no? Ayun yung nakakalungkot dito. Ngayon, mga kabarangay, sa tingin ninyo, ano po ba talaga yung dapat niyang gawin? Kasi nag-e-effort naman daw talaga. Nag-e-effort yung sila lalaki para maging maayos silang dalawa. Hindi nagbabago na kumbaga. True. Nagbabago Yun nga na. lang, kahit na nagbabago na siya, ganyan kita nakilala, ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Wala akong, hindi ko alam, hindi ako sure. Kasi ginawa mo na din yan before, pero ginawa mo naman ulit akong lokohin. So, hindi na ako naniniwala at all. Saka ito pa, may dinagdag din siya. May mga tao din kasi sa paligid daw niya na nagsasabi na gawan pa daw ng paraan para sa mga anak. O yun din kasi yun eh. Kaya mas lalo tuloy yung drive nitong si Maricar na gumawa ng paraan para magkaayos sila. Yes. Ayun lang din. Kasi iba rin no, pag may mga taong nakapaligid sa ito, sinusuporta na, sige go, ituloy mo yung pagkakabalikan ninyo kasi maniniwala ka sa kanila eh. Kasi ganun ka ka-broken. Basahin natin ang komento ng ating mga bida-bida. Sabi ni Noriel, huwag mo nang gawing reason ng anak mo. Takot ka nang mawala ang ama kaysa nasa sitwasyon ka. Ganyan. Bigyan mo naman ng respeto ang sarili mo. Hindi mo din siya ganyan lalaki. Si Jet, sabi niya, if I were you, sis, iwalayan mo na yung lalaki na yan. Alagaan mo na lang ang anak mo. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang pagpapakamartyr. Lesson learned is hindi lahat ng minahal mo ng sobra ay mamahalin ka rin pabalik. Missing girl, hindi ikot ang mundo sa isang lalaki lang. Oy, ito, sabi ni Gerson dito, Diyos ko ate, isipin mo rin ang sarili mo. Natural lang yung mga ganyang edad sa mga bata na naghahanap ng papa. Pero pwede mo naman silang kausapin ng paunti-unti para maintindihan nila. Soon, pag lumaki sila, wala nang balak magbago yan. Puro lang salita yan. Huwag gawing bisyo ang pagiging martir. Sabi niya, pag parada ng mga martir, sali ka te. Ikaw tagahawak ng red flag. Sa totoo lang naawa ko sa'yo na naiinis. Sana kumalas ka na kung may respeto ka pa para sa sarili mo. Ayun naman yung sa kanya. Ito, ang sabi pa dito ng ating mga bida-bida. Si Jovi, sabi niya, nako, Papa Ace, Lady Gracia, sana magising na si ate. Tulog ba si ate? Gising naman siya. Gising naman Yun ang siya. masama dito eh. Gising na gising ka dun sa reality pero mas pinili mong pumikit. Oo. Mas pinili mong wag makita, mas pinili mong magtulog-tulugan. At saka bakit ba ganun? Diba na yung tao na sinisira tayo, bakit iniisip natin na sila yung bubuo sa atin? Oo. Diba? Saka wala eh. Sinira ka na nga eh. Sa tingin mo siya makakabuo sa'yo? Hindi talaga. Hindi ganun. Hindi talaga. Oo. Siguro, nung sinira ka niya, dapat ikaw mismo, binuo mo yung sarili mo. Kasi hindi naman nila obligasyon, sorry, pero yung totoo is hindi nila talaga obligasyon na buuin tayo. Totoo. Kasi sarili natin yun. Aminin na natin na sa mundo na ito, makakaranas talaga tayo ng pangtatraidor ng ibang tao at responsibilidad natin na i-heal yung sarili natin. Nagawa na nila, wala nang mangyayari dun eh. 'Di ba? Pero kung aasa ka pa na siya yung aayos nun, wala talaga. Ayan. Uy, popost na, papakita namin yung picture mamaya ni Maricar. Grabe, nakaka-relate ako, sabi ni Joanne. Kahit sa drama nyo at linyahan, hindi babae ang dahilan, ibang bagay pero nakakapagod yung paulit-ulit kang lolokohin at paulit-ulit mong papatawarin dahil lang sa mga bata. Last na nangyari is kung hindi pa ako naisugod sa ospital dahil sa nalaman ko walang pagsiseryoso sa sinasabi niya. Kailangan pa pala umabot na muntikan na akong mawala para lang tuluyan siyang magbago. Sabi niya. May trust issues sabi pa rin nga ni ako. Aling Daisy, lutong may puso. Sabi niya, anong sabi Andy ni Aling Daisy? Sabi niya, kung baka, kasalanan niya na kung bakit siya nasasaktan. Sana mauntog. Nako. Kasi pinayagan mo eh. Nang babae tayo, hindi babae lang. Oo, babae tayo. Girls, habang nandito ako sa Talk to Papa, lagi ko sasabihin sa inyo na please, gain your power back. Malakas tayong mga babae, hindi tayo papayag, nagaganyanin lang nila tayo. Okay? Kasi ito yung problema eh. Once na
tinotolerate mo na yung mga ganitong pang-aabuso sa'yo ng isang tao, regardless of your gender, tuloy-tuloy na siya dyan. Kumbaga parang kasalanan mo din. May kasalanan ka kung bakit ka umabot sa ganyan. Kasi sa unang beses pa lang na ginawa na sa'yo yan. Ay, malaki yung part Umalis mo. ka. Malaki po yung part natin. Kasi Natandaan you natin allowed sa it. mga maling nangyayari sa buhay Yes. natin. Tayo po ang number 1 na may kasalanan nun. Kumbaga parang sa pag binagbuksan mo siya ng pintuan at pumasok siya, nakapasok siya dahil sa'yo. Binuksan mo yung pintuan eh. 'Di ba kung sinara mo yan, hindi mo na siya pinapasok, may magagawa pa ba siya kung ayaw mo? Yun yung That's malungkot. sad. Oo. Pero sana maliwanagan na yung ating bida. Sana ay nagising na siya sa katotohanan. 'Di ba? Na itong kanyang karelasyon hindi na magbabago. 'Di ba? At kung nasasaktan ka pa rin up until now, siguro isipin mo naman yung sarili mo. Siguro it's time na. Oo. 'Di ba? Para mag-let go. Kasi ang tagal na rin naman na nun. Ang daming taon na. Hindi na masasabi, Maricar, hindi na masasabi, at sa mga kabarangay nating mga ganitong kababae, hindi na masasabi na hindi ka pa rin nagsasakripisyo bilang isang ina, na hindi ka mabuting ina dahil hindi mo sila binigyan ng buong pamilya. Okay? Kasi ang tagal mo na rin na tiniis. Ang tagal mo na rin na binigay sa kanila yung buhay mo. 7 years, Papa Ace. 7 years na sinakripisyo niya na magstay dun sa relasyon dahil dun sa mga anak niya. Okay na yan. At sa susunod, kapag nagkahiwalay na kayong mag-asawa, magsakripisyo ka ulit para sa mga anak mo, buhay mo sila at pakita mo sa kanila na kayang-kaya mo kahit wala yung papa nila at kaya mo pa rin silang mahalin ng buo kahit hindi na kayo magkasama nung asawa mo. Okay? Sana Ganun magising. lang. Yun Sana na lang. magising. Kung sa Oo. mga kabarangay natin Kasi na hanggang ngayon nagtutulog-tulugan pa din. May ganun. Walang kahit sinong deserve na tratuhin ng ganito. Wala Diba? talaga. Kaya please po, alam nyo naman po ang tama at mali. 'Di ba? Bakit hindi nyo piliin yung tama? Kasi Hindi minsan niyo mas piliin yung komportable kasi sarili sa nyo. mali. No? Mas komportable Diba? kasi yun yung nakasanayan Oo. nila eh. Pero piliin nyo naman po yung Oo. sarili nyo. Ang linaw kung gawin mo, ilista mo, ginawa niyang tama, ginawa niyang mali. For sure. Kapag Madami. nakita mo na madami yung mali, i-plus-plus mo Oo. yung mga mali, Dami niyang utang. ang dami niya palang mali. 'Di ba? Oo. Tapos ibawas mo yung ginawa niyang tama. Baka naman may 3. So ibawas, ay madami pa rin, lamang pa rin Wala pa talaga rin. yung mali. Kung So, ano ang lumalamang bakit ka doon. magstay? Yeah. Diba? Kasi yung mga bata nga daw, 'di ba? Mga ganyan. Yes, gets natin. Tama yung sinabi nung Tama yung sinabi nung isa nating caller na bata pa naman yung mga 'yan. Okay, masakit para sa Maintindihan atin. nila yun. Masakit para sa amin na may mga ganitong klaseng sitwasyon, na may mga anak na mapupunta sa isang broken family. Pero hindi naman porket galing kayo sa broken family, magkahiwalay kayo, hindi nyo na maibibigay ng buo yung pagmamahal nyo sa mga anak ninyo. Depende na lang din talaga yan dun sa magiging usapan ng mag-asawa. Exactly. Kasi- Co-parenting pwede naman Yeah, yun. co-parenting kasi maging present yung si tatay. Kung mag-uusap kayo mag-asawa na Sustento, maghiwalay na tuloy pa talaga. rin, Tuloy pa ganyan. din kapag may mga okasyon. O kaya on a regular day, magpaparamdam pa rin itong si lalaki. Oo. Dapat hindi mawala yun eh. Hindi na nila mararamdaman na hiwalay sina mama at papa. Hoy, nagiging okay yan ah. Oo, marami nang gumagawa may mga ng ganito. ganon. Para sa mga anak nila, okay Yeah. sila para sa anak nila. Pero yung magkarelasyon sila, kasi hindi talaga pwede. Nagkakasakitan lang eh. Saka gusto mo ba yun? Kasi obviously hindi ka masaya, Maricard, sa mga kabarangay natin na nakakaranas ng ganito. Hindi siya masaya. Di ba? Kapag masaya si mama, masaya di malamang, Masaya happy yan, masaya yung loob ng tahanan. Nabibigay niya. Totoo. Diba? Ng totoo. Nakafocus siya dun sa mga anak niya. Oo. Kapag ka hindi at ang daming isipin, Hindi mo na napapabayaan mo ng mga anak mo, hindi ka nakakapag-focus na ang iniisip mo lang lagi kung lolokohin ka o iniisip mo yung mga naging problema niyong mag-asawa. exactly. Hindi mo na ibibigay yung 100% mo dun sa mga bata. So, sino bang nagsasakripisyo dito? Nagsasakripisyo din yung mga bata. Oh. Hindi na siya makontak. Adi, tama ba? Alright, anyways, mga kapuso, maraming salamat po Oo. ha sa mga nakarelate, sa mga nasa ganito ding sitwasyon. Guys, piliin niyo po ang sarili niyo, Yeah. okay? Wala pong iba magtatanggol sa inyo sa ganyang klase ng sitwasyon kung hindi kayo po. Wala Kaya po kayong- kayo nasasaktan kasi hinahayaan niyo po yung sarili niyo na nandyan pa rin. Mhm. So, wake up guys, okay? Hindi niyo dapat inotolerate yung mga ganitong klaseng tao na hindi kayo nire-respeto. Yes. Again, balik tayo dun sa you deserve what you tolerate. Yes. Okay? Lagi natin tatandaan yun.
noon. Kasi hindi na tayo pwede magpabiktima ngayon na parang kasalanan naman niya eh. Wala. Diba? Kasi Kasalanan in-entertain mo mo pa na talaga, din Bi. Oo. Ay, nako. Kasalanan niya nung unang beses na nagloko siya. Kasalanan mo na nung tinanggap mo siya pabalik nung nagloko ulit siya. Tatandaan niyo yan. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.